Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Babalik ako sa Ama at aamuin ko siya. Sasabihin ko sa Kanya, ako po ay nagkasala sa Diyos at sa iyong pagsinta. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito, isang tao ang may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At binahagi sa kanila ng ama ang kaniyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kaniyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at doon ay nilustay na lahat sa hindi wastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kaniyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kaniyang pagkain kahit ng mga bungang kahoy na ipinapakain sa mga baboy. Ngunit walang magbigay sa kaniya. Nang mapag-isip-isip niya ang kaniyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kaniya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa iyo at sa inyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo ako, isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kaniyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kaniya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kaniyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kaniya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya, at nang malapit na sa bahay,
ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, "Bakit? May ano sa atin?" "Dumating po ang inyong kapatid," tugon ng alila. "Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit." Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kaniyang ama at inamo-amo siya. Ngunit sabi nito, "Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumastay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya?" Sumagot ang ama, "Anak, lagi kitang kapiling. Ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak sapagkat namatay ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po. Mga kapatid kay Kristo, tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo ng Kwaresma. Tinatawag din ito bilang linggo ng Laetare. Ang Laetare ay nagmula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay kagalakan, pagsasaya o rejoicing sa wikang Ingles. Kung inyo pong mapapansin, simula nang buksan natin ang Kwaresma noong Miyerkules ng Amo, 26 na araw na po ang nakakalipas at masasabi nating tayo ay nasa kalagitnaan na o kalahating bahagi para sa ating 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Kaya nga ang magandang katanungan sa araw na ito, kamusta na po ang ginagawa ninyong mga pagninilay at pagtitika? Nagiging tapat ba tayo sa ating buhay panalangin, buhay pag-aayuno, at buhay pagkakawang gawa? Ito ba ay nagtutulak sa atin upang tayo ay mabuhay tungo sa mabuting pagbabago? At nagbubunga na ba ang ating mga sakripisyo? Kaya nga po ang mga pari sa araw na ito, kung inyong mapapansin, kami ay nakasuot ng kasulyang kulay rosas bilang palatandaan ng pagdiriwang natin, taglay ang kagalakan, lalo na kung gagampanan natin ang ating mga tungkulin, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma. Kaya nga sa araw na ito, tunay ngang nagagalak tayo dahil binibigyang diin sa ating ebanghelyo na ang ating Amang nasa langit ay isang maawain at mahabaging Diyos. Ang kaniyang awa ay bukas sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa makasalanan. Uulitin ko po sapagkat ito'y napakahalaga. Ang awa po ng ating Panginoong Diyos ay bukas para sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa mga makasalanan. Palagi siyang naghihintay sa ating muling pagbabalik loob.
bagamat tayo ay puno ng kasalanan, nakahanda ang Diyos na patawarin tayo sa napakadami nating mga pagkukulang at pagkakasala. Alam po ninyo, kung babalikan natin ang lumang tipan, inihayag ng Diyos ang kaniyang pangalan bilang Ako Nga, na ang ibig sabihin, ang Diyos hindi nagbabago. Siya nga ang tunay na nagmamalasakit sa atin. Siya nga ang tunay na handang palayain tayo mula sa kuko ng kasalanan. Siya nga at bukod tanging siya lamang ang Diyos na maawain at mahabagin. Uulitin ko po, nais ng Diyos na tayo ay palayain. Palayain sa ating kasalanan. Palayain sa ating kahinaan at karupukan. Palayain sa ating mga kasamaan. Gayunpaman, kailangan po nating makipagtulungan sa kaniyang grasya sa pamamagitan ng tunay na pagsisisi o pagbabalik loob. Kaya nga ang isang magandang katanungan, Father, ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagsisisi? Alam po ninyo, mayroong dalawang yugto ang pagsisisi. At dito natin tunay na mauunawaan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang unang yugto ay tinatawag nating metanoia na nangangahulugang pagbabago ng puso. Sa yugtong ito, ang isang individual nababatid o napagtatanto niya na siya ay isang makasalanan. Kaya anong ginagawa niya? Nagnanais siya na magkaroon ng pagbabagong panloob o yung tinatawag nating internal disposition o panloob na disposisyon na hinahangad ng isang taong makasalanan na baguhin ang kaniyang maling pamamaraan. Kaya ang pagsisisi ay dapat magsimula sa pagbabago ng puso at paggalaw mula sa kasalanan patungo sa Diyos. Ang ikalawang yugto ng pagsisisi ay tinatawag na ope, na ang ibig sabihin, pagbabalik sa Diyos. Hindi sapat na maghangad tayong magbago o magnais na baguhin ang maling pamamaraan. Hindi sapat na baguhin lang ang puso. Makukumpleto ito sa pamamagitan ng pagbabalik sa Diyos. You cannot repent your sins if you remain at the venue of your sins. Ibig sabihin, maaaring nagsisi ka sa iyong mga kasalanan. Pero pagkatapos ng isang araw, isang linggo, uulitin mo uli ang kasalanan mo. Kaya nga yung ikalawang yugto, paglipat mula sa kasalanan patungo sa Diyos. Ayon ang ibig sabihin ng pagbabalik loob. There must be a positive movement towards God. Mula sa kasalanan, patungo o pagbabalik sa Diyos. Kaya hindi natatapos sa pagsisisi ang dapat nating gawin o pag-amin sa kasalanan. Pagkatapos nating aminin ang ating kasalanan, dapat hindi na tayo babalik dito. Kung hindi,
tayo ay magbabalik na sa Diyos. Mga kapatid kay Kristo, lagi nating tatandaan sa ating pagbabalik loob, kagaya ng narinig natin sa talinhaga, ang ating Diyos Ama nakahanda na patawarin ang ating kasalanan at linising muli ang ating mga puso. Yan ay kung tayo'y magsisisi at magbabalik loob sa Diyos. Ang ating Diyos ay punong-puno ng awa at habag. At si Jesus Nazareno, ang mukha ng awa at habag ng Diyos. Uulitin ko, kapag pinagmamasdan ninyo ang mga mukha ni Jesus Nazareno, ito ay isang mabisang paalala at palatandaan sa atin ng awa at habag ng Diyos Ama. Halina at buong puso tayong lumapit sa Ama. Talikuran at pagsisihan ang ating mga kasalanan at tayong lahat magbalik loob. Sa pamamagitan nito, lilinising muli ng Diyos ang ating puso. Magsimula tayo ng bagong buhay sa pamamagitan niya, kasama niya at sa Kanya, si Jesus Nazareno na ating Panginoon at tagapagligtas. Nais ng Diyos na makasama tayong muli sa Kaniyang presensya. Hinihintayin niya tayong lahat sa ating muling pagbabalik loob at pagpapanibago ng ating mga buhay. Amen.